about the difficulties you encountered in developing learning? Ayun lamang, yung discipline and behavior ng bata ay kailangan ma-enhance natin lahat ng kanilang yung kanilang attitude. So magandang umaga po. Ngayon po ay nasa Taal National High School po tayo at kasama po natin si Ma'am. Ma'am, ano po ang inyong pangalan, ang inyong pong kasalian at ilang taon na po kayo? Ako ay si Ma'am Zinaida Ilagan Mendoza. Siyempre, babae. 58 years old, 32 years in service. So, ang bali ang tinuturo ko ay Araling Panlipunan. Ano po yung exact address na school? Ay, Ilagan or Kalye Ilagan, Taal, Batangas. So, Ilang years na po kayo sa service? ayun, nasabi kanina, 32 years. Kaya lang, hindi naman ako sa 32 years ko, hindi lang Araling Panlipunan ang tinuro ko. Kundi, meron din ako, kasi dalawang major ko isang English, isang Aralin. So all throughout po lang mission mo, dalawang subject po yung naturo niyo? Bali yung first, siguro mga for 20 years, nakasama ang English. Pero this sa previous years na yun. Ilang years mo na kung tinuturo yung API Bali ay siguro mga 8 years. Grade 7, 8. How about the impact of learning outcomes to students' performance? Okay. So, bali ang ating goal dito ay yung tinatawag nating SMART na wherein ang ating goal dito ay makapag-develop tayo ng syempre, mga skillful students. Kasi alam naman natin na ang teaching is a lifelong studies or learning. Kaya kinakailangan ma-enhance natin lahat ng kanilang yung kanilang attitude, yung kanilang mga abilities, kinakailangan ay ma-develop natin. How about the difficulties you encountered in developing learning? Ayun lamang. Kasi nga tayo nanggaling sa pandemic. So yung mga bata, medyo hirap pang mag-adjust. May difficulty, makapag-cope up doon sa lesson. Kaya may marami pa tayong mga struggling na readers, ganyan. Tapos ay meron kasi tayong problema sa mga parents, lack of supervision. So, ang mga bata walang study habits. So, kaya nagkakaroon ng hirap ang teachers. At syempre, di ba sabi natin, kapag learning, ang estudyante, kinakailangan ay may guidance na both parties ng parents and the teachers. Hindi naman lagi na pag sinabi mong pupunta sa school, nasa teacher na lang talaga. Kinakailangan after ng school hours, so syempre kung may trabaho man, i-check mo lamang na may assignment ka ba. Yung ganon. Kinakailangan talaga ay may role talaga. At saka yun ang sabi nga natin ngayon, yung discipline and behavior ng bata, yan ang talagang kailangan na which is na sa bahay talaga dapat natutunan talaga. Ano pong pakiramdam kapag nakikita niyo po yung natututunan by yung outcomes po ng estudyante niyo po? Galing sa inyo at sa inyo. Siyempre, ako naman ay napakasimple ko lamang na kapag nakita kong paglawa, may summative test, matataas. Pero, I see to it naman na hindi sila makapag-cheating kasi nag-roam akong ganan. So kapag mataas yung nakukuha nila, syempre uploaded naman ako kasi parang meron silang learning na nakuha doon. Na kahit sasabihin na napaka-stricto naman ang teacher na ito, kasi alam mo, ang teacher ay nagiging stricto, matapang, mataray, depende sa kaharap na bata. Yun. Paano naman po yung i-improve po yung mga estudyante mo na mababa po yung mabubuhay score po kapag yung mga Ganon. Meron kami remedial, may mga reinforcement na exercises, ganyan, sabihin, pag may free time, yung magawa, maaga namang nauwi sila, 11:30. So, at least man lang kahit 30 minutes,
maglalaan tayo ng oras para sa kanila. Or, ang isa pa, may mga engagement exercises na ipinapadala. Kaya lang, syempre, sabi nga namin, ay, hindi po pwede na masagutan sa iba. Yun. Last question po. If given po ng opportunity na magbalik po kayo ng profession, pipiliin po ba or hindi? Sa tanda ko ng ito sa service, yun pa rin. Kasi siguro it runs in our veins kasi halos lahat kami sa aming family ay nasa field of teaching. Yung ang aking anak na nurse, ang kinalabasan, umalis sa pagka-nurse, eto, nagtuturo din ngayon. Yun. Ito na po pala, last question na po talaga. Kami po kasi yung mga magiging teacher po Oo ng nga, AP. oo. Ano po yung may papayo niyo po sa amin kapag nasa field na po? Determination. Ituloy nyo ang inyong continuous process of learning. At dahil, kasi hindi porket kayo i-graduate na, hanggang doon na lamang, hindi doon natatapos, kailangan nyo mag-enroll pa rin kayo sa mga pastoral. Ang pinakaano pa nga maaari makapag-doctoral. Kasi nga ay, tsaka yun nga, kinakailangan may malaki kang puso, pagmamahal para sa mga estudyante kasi once na yan ikaw ay nasa field of teaching na, ang turing mo sa mga bata ay mga anak mo na, no? Anak, kapatid, basta ikaw ay matanda para sa kanila, kaya kinakailangan pati ay uunawaan ang kanilang pangangailangan kasi ay tulad natin nasa public school dito, merong papasok, walang taon, kaya minsan, pag walang papel, kahit na lamang kahit na ay may tutulong mo, ay ibibigay. Gusto ko lang dito. Pwede na lang rin kami. Ano pong feeling na yung subject ko na tinuturo niya ay abot na pala ng years? Tama kayo? Yung subject ko na tinuturo niya ay Kasi syempre, ito ay napaka-interesting. Kasi ang first, yung grade 7, may tungkol sa Asia. Tapos second ay yung world. Ang grade, economics. And then ganun. So, kaya ako tumagal doon kasi ito nga ay napaka-interesting topic ang mga nilalaman. Kasi kinakailangan marunong ka din ng mga map reading, tsaka nalalaman mo, para ka bang, sabi mo, nakakapag-travel ka, and then, nagkakameron ka ng mga knowledge doon sa kanilang information, doon sa kanilang lugar. Yun. Salamat po. Okay. Ito na po nagtatapos ang ating pong interview.